Panginoong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo, Panginoong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva Pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo, Viva Pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayay mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapa, at sa lupa'y kapayapa, sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, inarangan ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang ikapurihan, ang iyong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyari sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Alamin mo ang aming kahilingan
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kalitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paggaganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo ng aming may sa katuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig sa kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caipas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan
ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya'y pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil sa nanggatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung inyong pagmamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas. Tubusin mo poon, kami ay iligtas. At nakapagtanggumpayin ang layunit hangad, ang pumarito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poong Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. 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 Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung mga araw na iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at ang dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka,
Subalit, walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong nahuli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsuyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Pakibati muli ang bawat isa ng isang maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Ang bilis ng araw, maraming nagdaang pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. At sa palagay ko, sa huling Biyernes ng buwan na ito, natitipon muli tayo sa bisig at dambana ni Jesus Nazareno para ipagpasalamat sa Kanya ang labis-labis na biyaya na tinanggap at ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kaya marapat lamang na sa huling Biyernes ng buwan ng Abril na ito, bigyan natin ng pagpupugay at pasasalamat ang mahal na pong Jesus Nazareno. Nung mga bata tayo, hindi pwedeng hindi tayo magkasabay-sabay sa hapagkainan. Ba? Nung mga bata tayo, pagsapit ng 6:00 ng gabi, hindi lang oras para mag-orasyon, hindi lang oras para dasalin ang Angelus, pero oras na iyon para umuwi, magkatipon-tipon sa tahanan dahil sabay-sabay tayong kakain ng hapunan. Hindi pwedeng hindi magkasabay-sabay noon ang mag-anak. Dahil sa hapunan, nangyayari ang pagkakaisang puso ng bawat
isa. Siguro nung mga bata tayo, kaya madalas pinipilit ng mga magulang natin na magkasabay-sabay tayo sa hapagkainan. Dahil dadating ang araw at panahon na magkakanya-kanya tayo. Dadating ang araw at panahon na maiiwan si nanay at si tatay sa hapag na hindi na sabay-sabay. Siguro dahil nung mga bata tayo, kailangan nating magsabay-sabay sa hapagkainan. Dahil dadating ang panahon na tahimik at malungkot tayong kakain mag-isa. Pero minsan, sa hapagkainan, ginugunita, naaalaala, at naisasa ngayon natin ang masasayang karanasan ng nakaraan. Kaya ngayon, iba na. Kapag gustong makipagkwentuhan ng isang kaibigan na mayroong pinagdadaanan, ang yaya na niyaan, tara, kape tayo. Tara, merienda tayo. Tara, punta tayo dito para magkape. Pero malalim ang dahilan bakit nagyayayayan para kumain at magkape. Dahil ang nais niya, mapakinggan siya at mabalikan ang alaala ng nakaraan. Kung nakinig kayo sa mga ebanghelyo, ditong mga nagdaang araw, nagpakita si Jesus sa mga alagad sa loob ng isang hapagkainan. Maalaala natin sa dalawang alagad sa daan patungong Emmaus, habang sa daan nagpakita si Jesus, pero hindi nila nakilala si Jesus pala ang kasama nila. Pero doon sa loob ng tahanan, nang pagpira-pirasuhin ang tinapay habang sila'y kumakain, namulat muli ang kanilang mga mata. Kahapon sa Ebanghelyo, habang sa pagtitipon ng mga alagad, siguro nagkakainan din sila noon. Nagpakita si Jesus na muling nabuhay at binati sila, sumainyo ang kapayapaan. At doon din, namulat ang kanilang mga mata. At sa tagpuan natin muli sa Ebanghelyo, sa dakong doon sa pangpang, natanaw nila ang isang mama, naghahanda ng almusal. Sabi sa Ebanghelyo, merong isang nagbabaga at merong iniihaw na isda at merong kapirasong tinapay. At doon sa kalayuan, habang hinahanda yun ni Jesus, tinawag sila ni Jesus, halik kayo, mag-almusal tayo. At namulat ang mata ng isa sa mga alagad, si Juan na kanyang minamahal. Ang Panginoon iyon, it is the Lord. Anong ibig sabihin ng pagsasalo-salo sa hapagkainan? Bakit kaya pinili ni Jesus Nazareno na magpakita muli sa kanyang mga alagad sa loob ng isang pagsasalo-salo? Dahil nais ipaalaala sa kanila ni Jesus Nazareno noong gabi ng huling hapunan, nais ipaalaalas niya sa kanyang mga alagad ang dahilan bakit siya nagpakasakit, namatay at muling nabuhay. Ano bang sinabi ni Jesus noong huling hapunan? Maalaala nyo, nung Huwebes Santo, sa gabi ng pagdiriwang ng huling hapunan, kung saan itinatag ng Panginoon ang pagdiriwang ng Eucharistia, anong sabi ni Jesus? Magmahalan kayo. Love one another.
Kaya nga ang tawag natin sa Huwebes Santo ay Maundy Thursday. Hango sa salitang Latin, mandatum. Nang ibig sabihin ay sundin ang isang utos, sundin ang mandato. Ano ang mandato ni Jesus? Mag-ibigan kayo. Magmahalan kayo. Dahil ang gagawin niyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, pagpapakita at pagpapahayag ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya pala nagpakita si Jesus na muling nabuhay sa loob ng hapagkainan para maalaala ng mga alagad na doon sa salo-salo, hindi lang pagkain ang pinagsasaluhan. Bagkus sa pagsasalo-salo sa hapagkainan, pinagsasalo-saluhan din ang pag-iibigan sa bawat isa. Yun din ang malalim na dahilan bakit ang sakramento ng Eucharistia ay sakramento ng pag-ibig. The sacrament of the Eucharist is a sacrament of God's love to humanity. Dahil sa pagdiriwang ng Eucharistia, sa tuwing ipinagdidiwang ang huling hapunan sa hapag ng altar sa Eucharistia, naaalaala natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Pero hindi sapat na gunitain, sariwain at ipagdiwang lang ang alaalang yaon ng pag-ibig ng Diyos sa loob ng banal na misa. Bagkus, sa bawat pagtatapos lagi ng pagdiriwang ng Santa Misa, merong misyon laging nakalaan sa bawat isa sa atin. Ano ito? Ang misyong ipagdiwang din ito sa kanya-kanya nating tahanan, sa kanya-kanya nating pamilya. Kaya ang hamon sa atin, mga minamahal kong kapatid, ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, maipagdiwang din natin ang sakramento ng pagmamahalan ng Diyos at ng sangkatauhan. Maiparanas din natin sa iba ang pagsasalo-salo at pagtataling puso ng Diyos at ng tao sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Huwag sana nating hahayaang kalimutan ang pagmamahalan ng bawat isa. Huwag sana nating kalimutan ang pangangailangan ng mga mahal natin sa buhay. Huwag sana tayong makakalimot na minsan sa hapagkainan, nagtipon tayo bilang mag-anak, hindi lang para pagsaluhan ang pagkaing nasa hapag, pero pagsaluhan din nawa ang pag-iibigan sa bawat isa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, na natili sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay.
Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling mabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kalomo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Iyabanang sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, nga aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papurihay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang merong ngiti sa ating mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat.
Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo, naming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatang kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal at adik.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.